stronger than before. I'm stronger than I'll ever be. And I raise my eyes to the one. Nag-share sa akin noon na isang pastor na taga Cavite. Siya yung pastor namin sa house church. 7 years old ako noon. Actually, medyo comedy pa ngayon nangyari. Kasi yung sineshare niya talaga, isang teenager na lalaki na much older sa akin. Tapos ako, nandun lang sa tabi nakikinig. Hindi alam nung pastor na sobrang tumatak sa akin yung challenge niya, yung message niya ng gospel. Tapos, ewan ko lang kung dun sa teenager na lalaki na kung tumatak yung message sa kanya. Pero sa akin, sobrang tumatak yung message ni Lord. Kaya yun yung time na tinanggap ko si Jesus Christ as my Lord and Savior. First time kong pumunta nung 2013, yung disciple making team. Wala talaga kami planong pumunta nung camp. Kaso, accidentally, na-invite si Kuya Franco sa church namin para mag-speak. Tapos, doon niya kami challenge na umattend. November na yon. So, anong nangyari? Kanya-kanyang race ng fans. Tapos, doon sa camp, narinig ko sa Ate Cecil, tsaka yung mission niya doon sa Palawan Islands. Tapos, doon ako na-challenge ni Lord na umattend ng short-term mission at inobey ko si Lord. Kaya the following year, sumama ako kay Ate Cecil sa Diit Island, doon sa Palawan. Tapos, doon ko nakita kung paano kumilos si Lord sa mga bata. Kasi sa VBS nila, sapat na yung isang bond paper tsaka lapis. Pero gumagalaw talaga si Lord sa buhay nila. Pero pag uwi mo galing camp, kakaharapin mo pa rin yung mga situation sa buhay. Marami akong tanong, Lord, bakit ganito yung nangyayari? Sinasabi ko kay Lord, ba't ganun? Matagal na akong Kristiyano. Madalas naman akong mag-serve sa iyo. Bakit parang ayaw mong mangyari yung gusto ko? 3 beses akong na-deny sa school kung saan ako magtatapos ng education. Nag-apply ako year after year. Pipila na lang ako, tapos laging naaabutan ng cut-off. So next year na naman, parang, Lord, ano bang gusto mo mangyari? Hindi nga siguro will ng Panginoon. Pero sobrang hirap maghintay. Pakiramdam ko, sobrang stuck na ako sa level na ito. Gusto ko na mag-level up. Pero buti na lang, alam ni Lord ang ginagawa niya. Walang aksidente. I realized na may ibang plano si Lord sa buhay ko. At hindi ko dapat ipilit ang gusto ko. I'm teaching now, preschool to grade 5 sa school ng church namin. Every time na may nangyayaring hindi ayon sa kagustuhan ko, I am reminded na wala akong pwedeng ipagmalaki. Sa Kanya kasi nanggaling ang lahat. What I feel now is unexplainable grace. No words can express it. I am thankful that I am here. Pwede akong mag-iwan ng legacy of grace sa mga susunod sa akin. Time to take my own advice. Love alone is worth the fight.